Mika 6, 6 hanggang 8 ay ganito po ang ating mababasa. Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihiling ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan at ibigin ang awa at lumakad na may pagpapakumbaba kasama ng iyong Diyos. Malulugod ba ang Panginoon sa libu-libong tupa o sa 10 milyong ilog ng langis? Ibibigay ko ba ang aking panganay para sa aking paglabag, ang bunga ng aking katawan para sa kasalanan ng aking kaluluwa? Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihiling ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan at ibigin ang awa at lumakad na may pagpapakumbaba kasama ng iyong Diyos. Naway idagdag ng Diyos ang kanyang pagpapala sa pagkabasa sa kanyang salita. Ang aklat ni Mikas ay nagpapakita ng isang divine lawsuit kung saan tinutukoy ng Diyos ang korupsyon at social injustice ng Israel at ng Huda. Binabalasin nito ang matinding babala ng paghuhukom sa magagandang pangako na darating na ang Messianic Kingdom at Restoration. Ang tema na makikita natin dito, yung pinaka-central theme ay ang kinakailangang tunay na pagsunod mula sa puso kaysa sa mga walang kwentang religious rituals. Ninanais ng Diyos ang isang transformed life na nagpapakita ng kanyang sariling karakter ng katarungan at awa. Ngayon, meron pong layunin kung bakit isinulat itong kay Mikas. Ito ay para komprontahin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan at tawagin silang bumalik sa isang covenant relationship sa Diyos. Layunin niyang ipakita na ang mga external religious activities ay hindi pwedeng pumalit sa internal moral integrity. At base dito ay makukuha natin ang pamagat, yan po ay the heart of true devotion. Ang puso ng tunay na debosyon. Pero bago po iyan, sa pagtatapos po ng January 2026, naabot na ng Department of Transportation ang isang mahalagang milestone sa North-South Commuter Railway or NSCR project dahil ang Malolos to Valenzuela viaduct ay pumasok na sa huling phase ng rail installation at electromechanical testing. Yan pong 147 kilometer na railway na ito ang pinakamahalagang infrastructure project sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan ay idinisenyo para pagduktungin ang Central Luzon at Calabarzon na nangangakong gawing mabilis na 2 oras ang dating 4 na oras na biyahe para sa halos 800,000 na commuters araw-araw. Pagaman ang tanawin ng mga modernong elevated tracks at dambuhalang stations ay kumakatawan sa isang historic breakthrough para sa mobility ng ating bansa, ang tunay na halaga ng multibillion peso investment na ito ay wala sa mga estrukturang semento, kundi sa integridad ng serbisyong ibibigay nito sa bawat Pilipino. Ngayon, yan po ay meron ding ay kaugnayan, yung parallelism pagdating po sa spiritual na hinihingi ng Diyos sa kanyang mga tao na mamuhay ng may integridad. At para maging specific, ano ba yung pamuhay ng may integridad at ito ba talaga ay ninanais ng Diyos na gawin ng kanyang mga tao, ay ibinigay po sa atin ang Mikas 6:8 na dito ay ang Diyos ay nagpasabi kay Propeta Mikas at ito naman ay isinabi ni Propeta Mikas sa mga tao. At sabi diyan sa wikang English ay, He has told you, sabi ng Diyos, eto, O man, what is good? And what does the Lord require of you but to do justice? Kanina,
ang salin sa Tagalog ay hinihiling, pero ang totoo, requirement ng Diyos, nire-require niya. Ang alin? To do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. So, tingnan natin yung mga key words. Ang talata ay gumagamit ng salitang Hebreo na mispat para sa katarungan at kesed para sa awa. Ang mga ito ay hindi lang mga suggestion, kundi ang mismong standard ng covenant ng Diyos. Ang paralang lumakad na may pagpapakumbaba ay nagpapahiwatig ng isang tuloy-tuloy at malapit na relasyon na kumikilala ng sovereignty ng Diyos sa bawat hakbang ng ating mga buhay. So, binibigyan din ng tekstong ito na ang Diyos ang primary initiator ng moralidad. Ipinakita na niya sa atin kung ano ang mabuti. Ang ating tugon ay hindi para makuha ang kanyang pabor sa pamagitan ng mga sakripisyo, kundi para ipakita ang kanyang kalikasan dahil itinalaga na niya ang kanyang pag-ibig para sa atin. Our response is to reflect His nature because He has already set His love upon us. Ngayon, si Jesucristo ang perpektong katuparan ng Mika 6:8. Ginawa niya ang perpektong katarungan. Ipinakita ang pinakamataas na awa sa krus at lumakad sa perpektong pagpapakumbaba sa harap ng Ama. At magagawa lang natin ang mga hinihiling na ito o nire-require na ito sa magitan ng pakikipagkaisa sa Kanya. We can only fulfill these requirements by being united to the Lord Jesus Christ. Kailangan lang natin ng konting paglilinaw dito. Kasi, madalas na sinasabi ng iba na ang paggawa ng mabuti ay sapat na para maligtas ang isang tao. Hindi po ito totoo sapagkat itinuturo ng kasulatan na ang ating mga gawa ay resulta lamang ng kaligtasan, hindi ang sanhi nito. Kahit ang ating mga matuwid na gawa, yan po ay may bahid ng kasalanan kung wala ang biyaya. At meron din nag-iisip na ganito, namamangha ang Diyos sa laki ng ating mga religious donations. Ay hindi po. Sapagkat tinitingnan ng Diyos ang puso at ang motibo sa likod ng regalo. Hindi ang halaga o maging ang ritual mismo. Meron din nag-aakala na ang paglakad ng may pagpapakumbaba ay nangangahulugang mababa ang tingin sa sarili. Hindi rin po yun totoo. Sapagkat ang tunay na pagpapakumbaba ay hindi ang pag-iisip ng mababa tungkol sa iyong sarili, kundi ang hindi gaanong pag-iisip sa sarili at mas pag-iisip sa Diyos. Kaya nga po, sinasabi sa atin, pinag-iingat tayo na huwag kang mahulog sa bitag ng pag-aakalang ang iyong pagdalos sa relihiyon ay bumabawi sa isang hindi matuwid na pamumuhay sa bahay o sa trabaho. Do not fall into the trap of thinking that your religious attendance compensates for an unjust lifestyle at home or at work. Ngayon, ito po yung message statement natin. To honor the Lord in all our ways, walk in justice and mercy all our days. Para parangalan ang Panginoon sa ating mga daan, lumakad dapat sa katarungan at awa sa lahat ng araw. Yung po kasing sentro ng ating pananampalataya ay hindi matatagpuan sa malalaking seremonya, kundi sa tahimik at pare-parehong pag-ayon ng ating buhay sa mga utos ng Diyos. Ito ay masasabi natin isang tawag. No? It is a divine call na isabuhay ang Ebanghelyo sa mga ordinaryong detalye ng pang-araw-araw na buhay. Ngayon, ang question natin ito, ano daw ang itsura ng isang buhay na tunay na nagpaparangalan sa ating Panginoon?
What does a life that truly honors the Lord look like? Dalawa pong bagay tinuturo sa atin dito base sa ating teksto. It is a life that practices uprightness and kindness. Ito ay isang buhay na nagsasagawa ng katuwiran at kabaitan. Pangalawa, it is a life that maintains a humble fellowship with God. Ito ay isang buhay na nagpapanatili ng mapagpakumbabang paikisama sa ating Diyos. So unahin natin yung it is a life that practices uprightness and kindness. Balikan natin yung ating talata. Dito sa ating teksto, binibigyan din ang paggawa ng katarungan at pag-ibig sa awa. Act justly and love mercy. Ang dalawang ito ay hindi pwedeng maghiwalay. Ang katarungan na walang awa ay malupit. At ang awa na walang katarungan ay kawalan ng batas. Justice without mercy is harsh, and mercy without justice is lawlessness. Alam niyo ba, doon sa sinaunang Near East, ang buhay reliyoso ay madalas na hiwalay sa social ethics. Akala ng mga tao ay pwede nilang suhulan ang mga Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo habang dinadaya ang mga mahirap. Pero nililinaw ni Mikas, ito po yung background ng pagsalita ni Mikas noong panahon yun. Kaya nililinaw niya na ang Diyos ng Israel ay humihingi ng moral consistency. Okay? Kaya ano yung sinasabi nito sa atin? Ngayon, naharap tayo sa parehong tukso na ihiwalay ang ating pagsamba sa linggo sa ating mga transaksyon sa negosyo sa Lunes. Ang tawag na ito sa katarungan at awa ay nagpapaalala sa atin na ang ating pananampalataya ay nakikita sa kung paano natin tinatrato, halimbawa, ang isang waiter, ang isang kapwa-empleyado, o mga nasasakupan mo sa trabaho, o ang taong hindi natin kilala. Kaya nga, ang point lang natin na ito, justice and mercy must be our guide, with God's Spirit living deep inside. Katarungan at awa ang dapat maging gabay, kasama ang Espiritu ng Diyos na sa loob ay nananahan. Ang paggawa ng may katarungan, mga kapatid, ay nangangahulugang ibigay sa iba ang nararapat sa kanila ayon sa standard ng Diyos. Habang ang pag-ibig sa awa ay nangangahulugang ipakita ang parehong malasakit na natanggap natin kay Kristo. Alam niyo ba yung konsepto ng blind justice sa modernong batas na madalas kinakatawan ni Lady Justice? Yan po ay naglalayong maging impartial. Pero ang biblical justice po iba. Ito ay mas malalim pa. Aktibo nitong hinahanap na ibalik ang mga nasira at protektahan ang mga mahina or vulnerable. Biblical justice actively seeks to restore the broken and protect the vulnerable. Kaya dito may mababasa tayo sa Santiago 2:13. Ang sabi diyan, sapagkat for judgment is without mercy. There will be no mercy for those who have not shown mercy to others. But if you have been merciful, God will be merciful when He judges you. Yun daw paghukom, walang awa yan sa Kanya na hindi nagpapakita ng awa. Ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghukom. Kaya ang talatang ito ay nagpapatatag sa punto natin na sa pamagitan ng pagpapakita ng mga kabilang sa Diyos, tayo mga mananampalataya, ay dapat magpakita ng Kanyang maawaing karakter. Dahil alam nilang sila mismo ay nakatakas sa paghukom sa pamagitan mismo ng awa ng Diyos. Tayo yun, nakatakas tayo sa judgment because of God's mercy. Isipin mo, no, sa isang marketplace, na yung merong timbangan sa palengke. Ang katarungan ay ang pagtiyak na ang mga timbang ay tama para walang madaya. Ang awa naman, sa kaibahan nito, ay ang pagpiling magbigay ng kaunting dagdag para sa isang customer na nahirapang bumili ng pangunahing pagkain. So makita mo yung
difference nila, no? Yung justice at saka yung mercy. Pero itinuturo nito sa atin ang ganitong katotohanan. Justice establishes the foundation of truth, while mercy builds the house of love. You see? So, itinatatag daw ng katarungan ang pundasyon ng katotohanan, habang ang awa naman ang nagtatayo ng bahay ng pag-ibig. So, ganito ito nilalarawan, no? Parang sa paggawa ng bahay. Pundasyon lamang yung justice. Yung kasaysayan ni Zaccheo, no? Yung kwento niya, ito ay nagpapakita ng pagbabagong ating pinag-uusapan kanina. Matapos niyang makatagpo si Jesus, hindi lang siya nakaramdam ng lungkot, kundi gumawa siya ng may katarungan sa pamagitan ng pagbabayad ng 4 na beses sa mga dinaya niya, at nagpakita siya ng awa sa pamagitan ng pagbigay ng kalahati ng kanyang mga ari-arian sa mga mahihirap. Kaya nga, may isang theologian nagsabi ng ganito: justice is the love that gives everyone their due. Mercy is the love that gives more than what is due. So ito katarungan ay ang pag-ibig na nagbibigay sa bawat isa ng nararapat sa kanila. Ang awa naman ay ang pag-ibig na nagbibigay na higit pa sa nararapat. So ang sitas na ito ay naglilinaw na ang katarungan at awa ay parehong mga ekspresyon ng parehong divine love na ginagamit sa iba't ibang sitwasyon. Kaya tayo ay nalagay sa isang hamon. Mas concerned ka ba sa pagiging tama kaysa sa pagiging mabait sa mga taong nagkamali sa iyo? Are you more concerned with being right than with being kind to those who have failed you? May nagsabi na, nahihirapan ako magpatawad doon sa mga may utang sa akin. Yan, maaari nating tugon dito ay ganito. Alalahanin mo, kapatid, na ang malaking utang ng kasalanan na kinansilan ng Diyos ay nangyari sa atin. Ito para sa atin, di ba? Laki ng utang natin sa Panginoong Diyos, pero kinansel niya na ito. Kaya papaanong magawa mo pa na hindi maawa doon sa nagkakautang sa iyo? Na hindi ka binayaran. Ngayon, meron naman pwedeng magkaroon sa loobin na ganito. Pakiramdam ko naman ay patas akong tao. Ito pwede natin sabihin sa ganong nag-iisip. Ihambing mo ang iyong pagiging patas doon sa standard ng Diyos. Hindi sa mga pagkakamali ng iyong kapwa. Okay? Compare your fairness to God's standard. No? Hindi sa flaws ng iyong neighbor. Halimbawa, no, may pangyayari na isang business owner ang nakatuklas na yung kanyang empleyado ay nakagawa ng maliliit na pagkakamali. Maaring hilingin ng katarungan yung agarang pagtanggal, pero ang awa ay sinaalang-alang ang mahirap na sitwasyon ng empleyado sa kanyang bahay, sa kanyang katatayuan, at nag-alok ng retraining at pangalawang pagkakataon. Hindi niya sinisante yung kanyang empleyado. Pero mayroong isang pangyari noong 2019, isang babae na nagngangalang Brand Jean ang nakagawa ng headline dahil sa pagyakap doon sa dating police officer na aksidenteng nakabaril sa kanyang kapatid. Ang gawang ito ng public mercy ay hindi nag-alis sa legal justice na ipatupad, pero nagpakita ito ng isang pusong binago ng Ebanghelyo. Bakit ano ba yung nasa isip ng babaeng iyon na napatay na yung kapatid niya, pero ganun pa rin ang ginawa niya? Ito sabi niya, "If you are truly sorry, I know I can speak for myself." Ito sabi ng babae doon sa pulis na iyon. "I forgive you, and I know if you go to God and ask Him, He will forgive you." So itong isang halimbawa, no, sa atin ay pinapakita ng pagganap doon sa itinuturo sa ating prinsipyo sa Micah 6:8 na nire-require sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya nga, ito yung itinutulak sa atin na gagawin. Suriin mo ang iyong mga business practices. Tiyaking binabayaran mo ang mga tao ng patas sa tamang oras. Kung may mga tao kang nasasakupan or meron kang dapat bayaran ayon sa kanilang serbisyo sa iyo,
And magsagawa ka ng intentional kindness. Maghanap ng isang tao ngayong linggo na nararapat sa parusa pero nangangailangan ng tulong at igawad mo ito sa kanya. Ito po yung apila ko sa inyo. Huwag tayong maging mga tao na puro salita lang, kundi mga tao na ang buhay ay may marka ng hindi maikakailang ebidensya ng matuwid at mawaing karakter ng Diyos. Be a people whose lives are marked by the undeniable evidence of God's righteous and compassionate character. So pangalawa, na sagot sa atin sa tanong na, what does a life that truly honors the Lord look like? It is a life that maintains a humble fellowship with God. Yan. Ito daw isang buhay na nagpapanatili ng mapagpakumbabang pakikisama sa Diyos. At yun yung mapapansin natin doon sa ating talata. No? Yung final requirement ay to walk humbly with your God. Na nagpapahiwatig ito ng isang paglalakbay at pagsasama. Hindi ito isang sprint, ito isang lifestyle ng dependence. Noong panahon po ni Mikas, ang pride ay humantong sa pagbaksak ng bansa. Akala ng mga leader ay hindi sila pwedeng galawin dahil sa kanilang religious heritage. Pero ang paglakad ng may pagpapakumbaba ay isang radikal na tawag na isuko ang kanilang kalooban sa sovereignty ng Diyos. So sa ating self-help and self-made culture, yung pagpapakumbaba, yan ay madalas tingnan bilang kahinaan. Gayon pa man mga kapatid, ang paglakad kasama ang Diyos ay nangangailangan ng pag-amin na hindi tayo ang masters ng ating tadhana. Tayo ay mga tumatanggap lamang ng kanyang biyaya. Ang point lang nga ito, walk with the Lord in humble prayer, cast on Him every burden and care. Lumakad daw nakasama ang Panginoon sa mapagpakumbabang panalangin at ipagkatiwala sa Kanya ang bawat pasanin at alalahanin. Ang pagpapakumbaba mga kapatid ay ang lupa kung saan lumalago ang lahat na iba pang mga magandang karakter or virtue. Kung walang mapagpakumbabang paglakad kasama ang Diyos, ang ating katarungan ay nagiging self-righteousness at ang ating awa ay nagiging pagmamayabang lamang. Alam nyo ba yung salitang walk sa Hebrew, yan, leket, no? Sa atin lakad, no? Pero sa Hebrew pala leket yan. Na madalas tumutukoy sa buong pag-uugali o paraan ng paumuhay ng isang tao. Hindi lang ito tungkol sa paggalaw. Ito ay tungkol sa direksyon at kalidad ng bawat hakbang na ginagawa. Pero tandaan natin yung sinasabi sa John 15:5. Ang sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay nagbubunga ng marami. Sapagkat kung wala ako, ay wala kayong magagawa o kung hiwalay kayo sa akin. Kaya nga, pinapatatag ng talatang ito ang point dahil pinapakita nito na ang ating kakayahang lumakad ayon sa mga requirement ng Diyos ay lubos na nakadepende sa ating mapagpakumbabang pakikipagkaisa sa ating Panginoong Hesukristo. Bilang ilustrasyon, isipin mo isang maliit na bata na tumatawid sa isang abalang kalsada habang nakahawak sa kamay ng kanyang tatay. Hindi ang bata ang pumipili ng daan o ng bilis. Nagtitiwala lang siya at sumusunod sa isa na mas malakas at mas matalino. Ngayon, ganun din sa spiritual. Walking with God is not about us leading Him to where we want to go, but letting Him lead us to where we need to be. Yan. Ang paglakad kasama ng Diyos ay hindi tungkol sa pag-akay natin sa Kanya kung saan natin gustong pumunta, kundi ang paghayaan siyang akayin tayo kung saan natin kailangang maroon tayo. Sa Bible, yung buhay ni Enoch ang pinakamaigli pero pinakamahalagang halimbawa. Siya ay lumakad kasama ang Diyos na nagpapahiwatig ng isang malalim,
tahimik, at patuloy na fellowship na sa bandang huli ay nagdala sa kanya ng direkta sa presensya ng Diyos. Sabi nga ni C.S. Lewis, humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Ang pagpapakumbaba ay hindi ang pag-isip ng mababa tungkol sa iyong sarili. Ito ay ang hindi gaano pag-iisip sa iyong sarili. Kaya binibigyang diin ang sitas na ito na ang tunay na pagpapakumbaba ay nakatuon sa kadakilaan ng Diyos at sa pangailangan ng iba kaysa sa self-centered introspection. Kaya nga ang challenge sa atin ay ito. Is your daily walk characterized by a constant awareness of God's presence? Or do you only call on Him in emergencies? Ang ibang pang-araw-araw na lakad ay kinatatanggalan ng patuloy na pagkaalam sa presensya ng Diyos o tumatawag ka lang ba sa Kanya sa mga oras ng emergency? Kasi may ari mag-isip, masyado akong abala para manalangin araw-araw. Kapatid, kung sobrang abala ka para lumakad kasama ang Diyos, mas abala ka kaysa sa ninanais niya para sa iyo. Maaari sabihin ng isa, pakiramdam ko kaya ko namang ayusin ang mga problema ko . Kaya ko itong ayusin na mag-isa. Pero ang tugon natin ito, ang self-reliance na ganyan ay mismong pride na ibinababala ni Mikas. Kaya nag-iwan to sa atin ng ilang mga practical applications. Simulan mo ang iyong araw sa pagpapasa ilalim. Start your day with submission. Maglaan ng kahit man lang 5 minutes sa pag-amin na ang Diyos ang may control sa iyong schedule. At hilingin mo ang gabay ng Diyos kahit doon sa mga maliliit na mga pagpapasya. Huwag lang manalangin tungkol sa mga malalaking krisis. Humingi ng karunungan sa iyong mga pang-araw-araw na pakikipag-usap. Kaya ito po yung apela sa atin. May we be a people who find our greatest joy not in our own achievements, but in the privilege of walking hand in hand with the Creator of the universe. Naway, maging mga tao tayo na nakakatagpo ng ating pinakamalaking kagalakan, hindi sa ating sariling mga tagumpay, kundi sa pribileyo ng paglakad ng metaphorically magkahawak kamay kasama ang may likha ng universo. Ito po iniwan sa atin as a final remarks. Religion is vain if the heart remains cold. Walk with the Lord as His grace takes hold. Lumakad daw nakasama ang Panginoon habang ang kanyang biyaya ay kumakapit sa atin. Ang religion niya po'y walang saysay, kundi ang pusong nananatiling malamig. No? Kung pag yan ang puso mo, ay walang saysay talaga ang religion. Kaya ang tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa mga ritual na ginagawa natin para maabot ang Diyos, kundi tungkol sa buhay na kinabubuhayan natin dahil ang Diyos ay bumaba na sa atin. Kapag napagtanto natin na ipinakita na niya sa atin kung ano ang mabuti sa pamagitan ng gawa ni Kristo, hindi na tayo naglilingkod dahil sa obligasyon, kundi dahil sa isang transformed na puso, a transformed life, isang binagong puso doon mismo sa loob natin. Kaya tayo po ay tumayo, dala-dala ang ganyang saloobin na magagawa po natin ito sa tulong ng Espiritu Santo. Tayo manalangin. Ama namin sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na tumatagos sa aming mga religious pretenses. Dalangin po namin na ipagkaloob niyo po sa amin ang biyaya na gumawa ng may katarungan sa mundong puno ng korupsyon. Na ibigin ang habag kapag kami ay ginawa ng mali. At lumakad kami na may pagpapakumbaba kasama po ninyo sa bawat araw. Hayaan niyo po ang aming mga buhay ay maging isang buhay na sakripisyo na nagpaparangal sa iyo. Sa pangalan lamang po ng Panginoon Kristo. Amen.